Hindi normal na hayop yan. Paano kung aswang ang umatake sa kanila? Yung mga tulad sa kwento ng mga matatanda. Naikwento kasi ng lolo ko noon ang tungkol sa mga aswang. Sa buong buhay ko, Anton, at saka sa tagal ko sa serbisyo, hindi pa ako nakakita ng aswang. Kaya wala akong may sasagot sa iyo niyan. Pero kung tutusin, kahit ako napaisip din bakit tampuhalang aso? Walang normal na aso na ganun kalaki at kabangis na kayang pumatay ng tao. The GG poker, a bad hand isn't the end. It's just the beginning. Napatahimik ako sa sinabi ni SPO1 Santos. Tama siya. Dahil kahit ako ay hindi pa nakakita ng aswang sa buong buhay ko. Ang tanging pinangahawakan ko lang ay ang mga kwento ni Lolo na narinig ko noong bata pa ako. Habang nagpapatuloy kami, natanaw ko sa dulo ng kalsada ang isang lumang arko na may karatulang nakasulat, ang Barrio Alibao. Sa likod niyon ay may ilang kubo sa unahan at biglang nagdilim ang langit at nakarinig kami ng malakas na kidlat at kulo kasabay ng biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Sir Santos, ang lakas ng ulan. Tumapit ka, Anton. Papasok tayo sa baryo niyan. Kailangan natin makahanap ng masisilungan. Sir Preno, may tao sa harap! Preno! Wow! Tabi! Diyos ko, pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi ka ba nasaktan? Ayos ka lang ba? Naku, miss. Sorry talaga. Sobrang lakas kasi ng ulan. Hindi ka namin agad nakita. Sorry talaga. Okay lang ako. Mabuti na lang, mabilis ang preno nyo. Akala ko mababangga na talaga ako. Pasensya ka na talaga, Iha. Nagmamadali kasi kami makapasok dito sa baryo dahil biglang bumuhos itong napakalakas na ulan. Mas mabuti pa po, sumilong muna kayo doon sa kubo namin. Sumunod po kayo sa akin sa loob. Sigurado ka, miss? Oo naman, halina kayo. Basa na kayo pareho, oh. Tara na, Anton. Pagkapasok namin, agad kong pinagmasdan ang loob ng kanilang kubo. Simple lang ito at gawa sa kawayan ang sahig at dingding. Habang nipa naman ang bubong na kasalukuyang pinupukpok ng malalakas na patak ng ulan. Dahil walang kuryente at madilim sa loob, isang lumang lampara lang na may sumasayaw na apoy ang nagsisilbing liwanag sa sala na nagbibigay ng mahabang anino sa dingding. Walang kahit anong relihiyosong imahe o krus sa paligid. At kapansin-pansin, ang kakaibang amoy ng luma at tuyong lupa na humahalo sa lamig ng ulan. Tuloy po kayo rito sa loob ng kubo namin. Maupo muna kayo rin sa may bangko at magpatuyo. Maraming salamat, Iha. Pasensya ka na talaga sa abala, ha? Pasang-pasa na kasi kami. Naku, wala pong anuman yun. Tapos Sandali na. lang ho, babalik ako. May kukunin lang ho ako sa kwarto. Sige, miss. Salamat ulit. Mabuti na lang at mabait ang talagang to, Anton. Baka pinasok ng lamig ang mga buto natin. Sinabi mo pa, sir. Ang lakas talaga ng ulan sa labas. Halos wala na tayo